ang journalist, isa lang ang bias. Ano to? Ang katotohanan! Journalist nga ang tinatawag. Welcome to We Demystify! Ayan, before tayo magsimula, magpakilala muna tayo. Sino nga ba tayo? Ayan, ako po si Mark Zuniga. Hello, I am Abby May Cruzada. Hi, I'm Erica B. Trinidad. I am Julia Francisco. And I'm LJ Gonza. And we are first year journalism student at Cavite State University Main Campus. Pero nasan na ba tayo ngayon, Julia? So, kita nyo naman ang ambience ng ating setup for today. This is only located at Takip Silim Cafe in Barangay Tanawan, Tansa, Cavite. And of course, kita nyo naman ang ating food, nakakatakam. Pero, kita rin natin ang ating microphones. Sakto siya for ating modern broadcast because Takip Silim Cafe also has their own podcast. So, check them out, guys. Ayan, sakong-sakto sa topic natin ngayon na journalism in the 21st century. Kasi yun yung pag-uusapan natin. Pagkakwentuhan natin ngayon. Tama. Oh. Pero magkamustahan muna tayo. Ayan, kamusta ka ba, Julia? Uy, that's a very hard question. Pero, ayun nga. So far, na-enjoy ko naman siya kahit hindi ito yung path na in-expect ko for myself because nakaka-help pala siya. Like, sa other people, for the voiceless, ganon. Ikaw naman, Erica, kamusta ka, B? Ayan, sa nagdaang midterm exam talagang, kulang ko sa tulog, pero nakaya naman, na-survive. Yun. Kaya sana sa darating na final, makayanan pa at kakayanin pa sa susunod na taon. So ako naman, same lang kay Julia. Di ko alam kung ba't sa Cavite State University ako nag-aral. Pero may one teacher na nagsabi sa akin na, you're here because you're supposed to be here. So, andito ako, Sino ba yan? lumalaban. Name drop ba? So, ako, naka-survive sa midterm week. Buhay pa naman. Yeah. Ang mahalaga, buhay. Ayan, ako naman, okay naman ako kasi ito talaga yung gusto ko. Gusto ko talaga mag-work sa media. And grabe, nung simula na naging journalism student tayo, nag-iba yung routine ko. Kasi mayroon tayong subject, di ba, na kailangan palagi manonood. Kailangan ready ka, alam mo yung mga bagong balita. Bigla kang tatanungin. Nakakagulat, di ba? Nakaka-culture shock. Pero ano nga ba, sige, ano nga ba yung pinaka-trending ngayon na balita? Ako. Sa social media, ang pinaka-trending, kauna-unahan sa Twitter din, ang hiwalay ng Katniel. Imagine nyo, no? Parang lahat ng buong bansa ay nagluluksa sa hiwalayan ng Dapat walang Katniel. pasok, no? Holiday dapat. Isipin nga 11 years kung ba naman kasi pinagsamahan ng Katniel, no? So, Pero di ba, parang dati pa siya, before pa siya mabalita sa news, may balita na talaga na naghiwalay sila. Oo. Saan nyo nga ba nalaman ang breakup ng Katniel? If I'm not mistaken, parang na-leak na siya nung parang influencer ba yun? Hindi ko alam pero yun, nabasa ko na siya before ko. Pero syempre ngayon na-confirm na kasi napanood ko yun sa GMA, sa ABS, yun, confirm na talaga na hiwalay na yung love team na Katniel. No, pero nakakalungkot din kasi parang Oo nga. 11 years, tapos nakakalungkot din kasi dahil parang nakwento na siya or na-leak na nung iba before ng mga journalist talaga. Parang dahil doon nagkaroon ng butas, nagkaroon ng madaming chismis, Oo, madaming parang kuro-kuro. ang daming pumapasok na, sino naman to new character unlock? Sino ba yung nagsabi nito, no? Parang yun. Saan ba kayo kumuha ng balita? ako, syempre, sa mga mainstreaming like GMA News, ABS-CBN News, yun. So, Ako rin, same lang din, GMA News talaga ang usually na napapanood kong balita. same lang naman. Oo, no. Ako, kung tungkol sa Katniel, syempre, inaabangan ko yung ABS-CBN News, gano'n. Kaya hinihintay ko yung official post nila kasi nga, di ba? Ang dami ng kumalat na parang kita nga about sa kanila. Pero nga ba? Kayo guys, at sa tingin nyo, paano ba natin masiseparate yung
journalists tsaka influencers? Ito, mabigat na tanong. Pero paano nga ba natin masiseparate? No? Okay, sa tingin nyo? For me, ang pinakamahalaga din dyan talaga is checking the source. So, dun dapat tayo sa may verified and trusted source, lalo na yung mga journalist talaga na trustable, na nagko-cover ng topics na ganyan. So, ayun. Sa akin ano tawag doon, di ba meron tayong theory sa, parang gine-gatekeep muna tayo. Ibig sabihin, Gatekeeping theory, ayun, yeah. gine-gatekeeping theory muna natin. Kung baga doon sa gatekeeping theory na yun, sinasala muna ng mga gatekeeper bago nila ilabas sa media, yung pinakabalita. So para sa akin, iniisa-isa ko muna kung tama ba yung mga sources, kung may evidence ba siya, or kung kanino ba talaga galing siya. Patulong ba sa isang humor na si Ogie Diaz lang pala nagsabi, pero hindi naman pala talaga siya isang di ba? So parang doon papasok yung pagiging journalism ng mga social influencer. Oo, ngayon kasi halos lahat parang pwede na magbalita, di ba? Parang ano ba yung purpose natin as journalist, no? Parang lahat pwede na mag-publish ng kung ano-ano nang wala. Pero tayong journalist, of course, kailangan talaga natin ng concrete na source before natin i-publish kasi syempre, kapag tayo ng fake news, masisira yung reputation ng media organization natin. Ikaw, LG, paano natin masiseparate yung journalist sa social By media? checking its source, if talagang totoo, ganon, like, kung parang, pag hindi naman kasi kapani-paniwala siya, di ba? Like, hindi naman talagang isang journalist yung nagsabi, parang, ay, kailangan ba maniwala agad ako sa ganito? Lalo na kung alam mong, hindi naman kapani-paniwala yung news, yung ganon. Ano ba, sa tingin nyo, influencers are the new journalists? Sila ba talaga yung bagong journalist? Para sa akin hindi kasi parang as a journalist, oo, meron tayong process na gano'n kung paano natin ilalabas yung news, ganyan. Hindi katulad sa influencer na parang maririnig na sabi-sabi lang gano'n. Like that. Oo, tsaka parang nagpa-cloud chase na lang din sila. Oo, parang mas maraming views, gano'n, mas magkakaroon sila ng Pero at the same time, meron din talagang mga journalist nga ang tinatawag na kung ano lang yung marinig, yun lang yung sino-churn out, kumbaga, na so, paano nga ba tayo like magiging critical sa ganyan sa tingin nyo? Kung ako isang normal na tao lang, syempre, maniniwala agad ako sa ganun. Pero kung naka-base tayo para mahanap yung totoong ang sources, kailangan din natin mag-fact check, baga. Kailangan nating isa-isahin kung isa ka ba talagang isa ka ba talaga, kung ito ba ay isa talagang totoo. Kailangan natin mag-fact check muna. Kasi ang mahirap ngayon sa mga tao basta na lang naniniwala sa may post ng mga social media, mga social influencers. Sabihan tayo journalism, parang nag-spread din tayo ng fake news. Kaya dapat kailangan nating ipalaban sa kanila. Totoo na tayo talaga yung dapat na paniwalaan, hindi yung pagiging mga fake na social media na lang, ano lang sinasabi. Diba? Nag-aral tayo 4 years, tapos ipapalitan lang tayo ng AI at ng vloggers. Hindi pwede yun. Diba? Pero syempre, yun nga, hindi naman natin kino-compare yung pagiging vloggers and journalists kasi that's a completely different career, no? Tama. Yung influencers or vloggers, nakapokus sila sa promoting products, diba? Parang producing profit. Tayo, more on quality talaga tayo. More on quality stories. Kung ano yung intention. yung mga, Tama. kumbaga tayo yung mata, tayo yung boses din ng mga hindi natin nakikita sa bayan. Tayo yung mga nakakita ng stories na hindi nakikita ng iba. Pero yan, Wait, may dadagdag ako lang. sige, go lang. For me din na ang difference din ng journalism sa mga social influencers, ang journalist bias, isa lang ang bias. Ano to? Ang katotohanan! True. Yan. Tumpak! Oo. Journalist is only biased for the truth. Kasi yun lang dapat ang in-spread natin. Purong katotohanan. Totoo lang Yan. tayo. Pero before we end, before tayo
kumain dito ng ano. Ayan. Takam na ako. Let's end. Takam na eh. Pero let's end this na sasagutin natin yung tanong na how can we separate journalists from vloggers? How can we separate journalists from vloggers? Of course, journalists are our own quality stories. Ay naman, paano ko ba separate? Separate, like, kasi yung pagiging journalism talaga, kailangan mo may ethics, di ba? May Oo, yun. ethics. Yun ba yan? Nakalimutan mo na agad yung topic natin. Oo nga pala. May we have ethics tayo. ethics. Ayun. we have Yun yung pinagkakaiba natin sa You're lahat. following rules Yes. para mag-produce ng stories. Hindi tayo basta-basta lang nag-publish ng ano. Ayan. For me naman, ang journalist ay may mga sariling values such as accountability. Hindi yun para sa akin, hindi yung kaya ng ibang mga social influencers na parang ang intention is makichismis lamang, sinasabi nga nila. Ang opinionated lamang. Ang sa journalist, kung may mali man silang information na makuha from their sources, laging may accountability, laging may correction, yun nga, accountability na parang, ay, mali ko to, i-correct ko to kasi ang journalist either can make or break a person, so dapat may accountability talaga. So para sa akin siguro, we have different reason kung bakit ganito, di ba? Bakit ayun. Tapos, as a journalist, kailangan syempre, meron tayong different reason kung ba't tayo nag-spread ng news like that. Tapos, naiiba tayo sa kanila kasi doon lang tayo sa totoo. Doon lang tayo sa makakatulong sa kapwa natin tao. Parang gano'n. Para sa akin, it's not about the money, it's about the truth. Tara, English. Saka yung mga hard work as a journalist, sobrang, diba, grabe kahit nasa ulanan, nasa initan, basta makuha lang yung, nasa gera. Para lang makuha yung news na, yun. Kaya, sobrang magkaiba talaga yung influencers sa journalism. Yun. Kaya, tutol ako doon na bagong journalism yung influencer. Hindi. Sabihin, no. Magkaiba po talaga ang field ng influencers at ng journalist. Ayan, Tia Mark, ano masasabi mo? Gutom na ako. Nahihilo na ako. So, ayun po ang ating podcast for today. Thank you for listening and also shout out po sa aming mga cameraman. Ayan. Oo nga. Magpakita naman kayo, mag-face reveal naman kayo dito. Ayan po ang ating mga cameraman. Ayan. And also, shout out po sa owner ng Takip Silim Cafe for letting us use their technical stuff. Thank you so much Thank you po. so much. Ayan. So yan, dyan mo nagtatapos ang aming podcast. And once again, we are We Bellissima!